We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Hala, bata ka dakul. Sabi na delikado talagaan. Tulay sa nito Albay, nagrumpag. Benteng Banuan sa Bicol Region may aktibong kaso nin African Swine Fever. Asin, umahan sa banwaan ning Goa, Camarines Sur, pinepeste nin tungro asin kino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Hanging bridge na nagkokonektar kan duwang barangay sa nito Albay, naputol mantang may 15 kataong nagbabalyo digdi. Ang iba pang detalye kan baretang yan, tinutukan ni Jessica Kalinog. Hala, bata ka dakul. Sabi na delikado talagaan. Kasabay kan paglubog kan aldaw kan Abril 17, biglang paglubog man kan nasa 15 katao sa Kamanituhan River sa nito Albay. Ini nangyari makalihis maputol ang hanging bridge na nagkukonektar sa Barangay Kawit asin Barangay Itba kan nasambit na banwaan. May nag-crack po tapos diretso na po kami bagsak sa baba. Bugsak pa ako tapos naipit ako. Malulunod na po ako, nakakainom na akong mga dagat. 200 meters ang laba kan naputol na tulay asin kinakarkulong 10 feet ang langkaw kaini sa salog. Nagpakuha na ako ng bangka para mailipat sila dito sa kabila. Yung may mga gas-gas o may mga konting tama, nakuha na ng Coast Guard, agad namang ipinadala sa hospital. Ini nagadan important TV at tulay siguro ta. Uya na iuwi na salvasyon may kung oras na may kalamidad. Ang hanging bridge iyumandaan perfect spot para sa magayon na view kan Bulkang Mayon na iyong rason kan pagtiripon kan mga biktima sa tulay kan mangyari ang insidente. Based po ma'am sa medyo luma na po yung tulay and baka po may medyo marami po atang dumaan. Nag-collapse na. Karamihan naman po ma'am, mga minor injuries lang po, mga sugat lang po sa tuhod. Gibo man kaya sa bakal ang tulay asin posible daang pigtatakla na huli taharani sa dagat. Sangon yan ang mga hali sa Barangay Itba asin pasiring sa Barangay Kawit asin pabalik nagbabalyo na baroto ang gamit. Namadeploy po ang LGU 24/7 na bangka po. Ani po uyinan magamit, may utilize po ang mga tao kang residente kang Kawit. Siring man po kang ibang residente na mapasiring po sa Kawit. Apwera sa mga baroto, para mientras man na mabugtak nin kawayan na tulay sa lugar, nganing may mabalyuhan ang mga apektadong residente. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Makalihis na magbalik eskwela kasuudma, balik naman sa distance learning ngunya na aldaw ang mga estudyante sa perang eskwelahan sa syudad ni Naga. Katakod kaya kan scheduled power interruption ngunya na aldaw kan Kasureko 2, pirang mga lugar sa syudad ang naapektaran. Piga-antisipara naman kan mga eskwelahan ang posibleng epekto kaini sa pagklase kan mga estudyante asin para tukdo. Sigun sa DepEd Naga, 14 mga eskwelahan sa syudad ang nag-request na mag-shift sa distance learning huli sa pagwara kan supply nin kuryente ngunya na aldaw. Ngunya na Abril 18, alas 3 hasta alas 4 nin hapon, asin alas 8 hasta alas 10 nin banggi, nasa irarum kan red alert ang Luzon Grid, basado sa abiso kan National Grid Corporation of the Philippines. Buot sabihon, manipis ang supply kan kuryente. So tinatauan kang central office ning authority ang satuya mga school heads na based sa indang judgment, sa indang assessment, kang kamugtakan kan sa indang eskwelahan as far as heat index is concerned. Pwede po sindang mag-suspend kang face-to-face.
para po sa welfare ng lahat, specifically po ng mga bata. Kasi talaga pong mainit sa mga classroom namin. Pirang paratanom asin paraoma sa Barangay Panikwason, Naga City apektado kan limitadong tubig na sa indang nagagamit. Naga City LGU, NIA asin MNWD nakatalaan na mag-urulay tanganing masolusyonan ang problema sa tubig na naeksperyensya sa syudad urog nangunya na labi ang init kan panahon. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica. Kate, natuod na daan mga residente kan Barangay Panikwason, Naga City na daw patig init, igwaman girarainin mga pag-uuran sa saindang lugar. Alagad ngunyan nganing taon, haros tulong bulan na subuot na daing nag-uuran. Kaya nahihiling man kan mga paraoma asin paratanom sa lugar, ang posibleng kalugihan sa maabot na aranihan. Ang mga tinanom na kalabasa asin pipino sa Techno Demo Farm na ini sa Barangay Panikwason, baka daing nadaang mapakinabangan pa sigun kitatay Alfredo. Nagaalang na ang mga dahon. Andaga, garo namang alpog, huli sa sobrang pagkaalang. Igwaman ko tanin sa dit na irigasyon sa lugar. Alagad ay man established, nganing maabot ang gabus na paraoma asin paratanom na nangangaipunin patubig. Miski pangani harani sinda sa Mount Isarog na iyong source nin tubig. Ini-utilize namin yung tubig na lang sa nawasa na pagkaminsan malaki rin ang epekto sa tanim kasi pagkaminsan yung nawasa, every now and then ay naglalagay sila ng chlorine na ito ay maging magkakaroon ng epekto sa mga halaman natin. No choice kami, kaya lang kami sana ay tulungan man lang sana. Sigun sa Naga City Agriculture Office, dai pa na ita-turn over sa LGU ang irigasyon sa Barangay Panikwason na ipigmuk na kan sarong pribadong organisasyon kaya dai man ini basta nahihiro. Nakatalaan man na mag-urulay ang Naga City LGU, National Irrigation Administration Bicol, asin MNWD. Nganing mailatag ang mga panghalawigan na solusyon sa problema sa tubig, asin patubig. Possible solution po kayan is mga repairs katong mga kanal from the dam paduman po sa mga farmers kung saan po sinda nagtataranom. Mientras tanto, napakaray naman ang duwang pumping station kan Metropolitan Naga Water District na narautanin submersible motor kan weekend. Sigun sa MNWD, saro sa mga kausa kan aberya sa pumping stations ang fluctuation kan kuryente. Nag-request na po kami, sabihan mi na po ang satuyang general manager na si Sir June na ang production po kay po aning AVR. Ang AVR po is automatic voltage regulator. Tangani po mag-fluctuate man po ang kuryente. Ang malaog pong kuryente sa pumping station, regulated po. Dahil po siya malangkaw, dahil po siya mababa. Negatibo sa bakterya ang San Isidro 1 pumping station. Mantang pigahalat pa ang resulta kan bacteriological test na ginibo sa Kararayan 2 pumping station. Nganing masyertong salbadong magagamit kan mga konsumidor. Nakatalaan man Kate na ilatag sa Board of Directors kan MNWD itong mga dapat na interbensyon nganing urog na maprotehiran itong mga submersible motors na medyo may kamahalan kung kaipuhan pang ribayan asin maibitara naman itong pagkakaigwapa nin mga aberya sa mga pumping stations. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Nasa 120 urig sa Bula, Camarines Sur, isinairaron sa depopulation nin huli sa huma nin African Swine Fever o ASF. 20 banwaan sa rehiyon, may aktibong kaso kan nasabing helang sa urig. Uya ang report ni Chris Novelo. Masarong bulan ng ngunya na simana ang mga tama na biig ni Benjamin Hornala kan San Roque, Bula, Camarines Sur. Day na pinarni pa ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa tangkalan kan mga Origcomo Biosecurity Protocol subuot ninda. Nahandal kaya si Benjamin inhuli sa mga positibong kaso nin African Swine Fever sa banwaan. Inandal man po, tabo mas malulugi po kayan eh. Perang taon, perang bulan na inalat. Sayang man po kung madali kan virus. Sa datos kan DA Bicol saroan banwaan ning Bula sa nadagdag sa mga lugar sa Bicol Region na may aktibong kaso ng African Swine Fever. Ini makalis magpositibo sa laboratory tests ang mga samples na kinuha sa mga urig sa lugar. Sa katunayan kasuod nagkondusir ang Municipal Agriculture's Office kan banwaan ng depopulation sa haros 120 bik sa Barangay San Ramon. Ginigibo ang depopulation nga ng dain na maglako pa ang helang sa mga pagtaraid na lugar.
Pinapangalad naman ang pagtransportar ng mga buhay na uri gikan sa mga lugar na may positibong kaso ng ASF. Yung mga may kaso na ASF ng mga munisipyo, hindi sila pwedeng maglabas ng mga live na baboy o mga karni sa munisipyo nila, dapat dun lang sa Pilinda Municipality lang. Dagdag panigwa rin dapat mansubot na ipautob kan mga hog raisers ang mahigot na biosecurity protocols para maibitaran ang paglakop pa kan ASF virus. Sa ibong kaini, may makukuha mansubot na indemnity claim na 5,000 pesos kada urig ang mga hog raiser na isiniraram sa depopulation ang sa indang mga ataman. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sir, paano mo po nasa-survive ang sobrang init ngunyan? Mag-inom lang ng dakol na tubig, iyan. Tsaka magdala ng payong o kopya. Sa pagpaagi po kang perming pagparigos? Ay, maligo, tapos presong damit. Pag mainom po kitang tubig, dito po bagang itong bibiglaon siya, grabe ngunyan ng init. Tapos po, kung mapapwede, 3 days sa sarong aldaw, magkarigos, grabe po bagang ngunyan ng init. Tago-tago naman kita sa kung saan na malimpoy. Drink more water. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. %, kan mga uma sa Goa, Camarines Sur apektado nin pesteng tungro asing kino. Ani ka nagkapirang paraoma sa banwaan, apektado nin huli sa epekto kan mga peste. Uya ang report ni Chris Novello. Binabalad na ni Edna Danyes ang persa sa indang inaning paroy sa maabot sarong ektara nindang umahan. Alaga day kay ni Mali kay magagrangay asin manginayang huli tadikit ang sa indang naaningon niya na harvest season. Gibukan pag-atake kan mga peste. Nabawasan po talaga. So habang nagdadakula naman po so tarok, kino naman po ang nag-atake po. Apwera kan kino asin tungro, pineste pasubot ni iba pang insekto ang sa indang tanom. Ini ang pagkakaiba kan pinesteng paroy sa dai. Magkasabay lang ini makapuso na pig-ani digdi sa Barangay Matakla sa banwaan ning Goa, Camarines Sur. Ining nasa walata ini an pineste kan pig-apod nindang kulaylay kung sain kinakakan ka ini an bilog na stem kan paroy hasta sa mayo na ining maibunga. Sa datos kan Municipal Agriculture's Office kan Goa sa total na 1,741 farmland kan banwaan, 30% o nasa 522 hektarya ang nadanyaran kan peste. Mantang 516 man ang mga paraoman na apektado. Sa katunayan, may nagkapirang paraoman na subot ang nagdudulok sa opisina para magsumitir ng indemnity claim sa PCIC. Ang lang po sa mo is technical. So if ever may nag-complain po ng farmer, tatawanan mi lang po siya ni tips kung paano po siya makokontrol. Pero normally, aram na din talaga siya kang farmer kung paano siya ikokontrol. Angat man sa opisina ang nasa 30% pang paraoma sa banwaan na tayo parehistrado sa RSBSA. Kaya pangapodan kaini sa mga nagkapira pang paraoma sa banwaan na iparehistroan sa indang pananom nga na may mako ang indemnity sa PCIC. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Lalaki sa Daet, Camarines Norte na kumpiskaran ni nasa 40,000 pesos na kantidad nin iligal na droga. Mantang hotline kan Naga City Anti-Drug Abuse Task Force, dai nakakalibre sa mga prank text. Iniasin ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Don Jimenez. Arestado sa pigundusir na drug buy-bust operation kan mga otoridad ang sarong 29 anyos na lalaki sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Nakuha sa suspitsado ang poko mas o menos 6 na gramo ni pigtutubudang shabu na nagkakantidad labi 40,000 pesos. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Daet MPS ang suspect para sa manindigong disposisyon. Dakop man ang sarong barangay kagawad sa Sorsogon City sa pigasang drug buy-bust operation sa pinagsarong puwersa kan Sorsogon City Police Drug Enforcement Unit asin PIDEA. Ang suspect nakabali sa high-value watch list kan mga autoridad sa Sorsogon City. Nakuha sa iyan sarong transparent sachet na may pigtutubudang shabu. Mahahampang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect.
Pun kan bukasan kan Naga City Anti-Drug Abuse Task Force ang isumbong an pusher hotline, dakulang tabang subot ini sa mga otoridad tanganing masusog ang mga taong imbelto sa ilegal na droga sa syudad. Alagad aminado ang Naga City Dangerous Drugs Board na dain nalilikayan na nakakaresibisindad nin prank text. Sa ibong kay ni, mayo man subot ininin epekto, huli ta nagaagi man sa mahigot na verifikasyon an anuman na impormasyon na sa indang nariresibi antes na dagos na magkasa ang operasyon. Siyempre, base man sa mga membro kang Anti-Drug Task Force na gabos man subject for verification. And then, siyempre, pag totoo, i-case build up na. And dakol na po nag-alawag. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Dakol subuot ni naging drug surrendery sa syudad ni Naga nakaipuhan ng magsairarom sa rehabilitasyon o rehabilitation program. Alagad may mga pagkakataon na nadidipisilan ang LGU sa implementasyon, huli takaipuhan pang makiulay sa ibang pasilidad. Kaya dakulang bagay ang ipigmuk ng balay silangan sa syudad na pig-inaguraran naman kan Abril 17. Makakaabot na ang syudad sa magiging operation kaini asin pwede nang mag-akomodar kan mga drug surrendery siring man kan iba pang posibleng drug dependent sa syudad. Naglalaom ang lokal na gobyerno sa pagkakaigwanin balay silangan makatapos na kan proseso ang mga naimbwelto sa iligal na droga asin dagos ng mahali sa listahan kan mga pigbabantayan. Dakol po si na-encourage kadto to surrender and kinakaipuhan po itong mga all surrenderies dapat makumpleto nindo itong process para po mahali na sinda sa lista. Kaya iyo po yan itong sinisibutan pa hanggang ngunyan dahil pa po na nauubos or natatapos si prosesong ginigibo sa inda para po totally declared na sindang dahil na po drug dependent. Ganador ang mga documentary kan GMA Integrated News asin GMA Public Affairs sa prestigyosong 2024 New York Festival TV and Film Awards. Ang detalye sa report na ini. Sa primerong pagkakataon, nanggana sa New York Festival's TV and Film Awards ang gabos na programa kan Kapuso Network na na-shortlist sa maniba-ibang kategorya. Higit isang linggo mula ng sunod na bandyera. Kabali dyan ang kainot-inoting news documentary sa irarom kan GMA Integrated News 360. Ang dokumentaryong sundo ng gana nin Bronze World Medal sa news program category. Hatod kan mga veteranong tagapagbareta na sinda Rafi Tima asin JP Soriano, kaibanan ng video journalist na si Kim Sora. Bilog na puwersang ipigherasan istorya asin eksperyensya kan mga naipit niya tong kababayan sa gera sa pag-ultanan kan Israel asin Hamas. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Ganaman sa maniba-ibang kategorya, ang anum na programa kan GMA Public Affairs. Siring kan The Atom Aralio Specials na gold medalist ang dokumentaryo kaining Batas Bata para sa Social Justice category. Silver World Medal man ang sarupa kaining dokumentaryong Hingang Malalim para sa Human Concerns category. Nagpuli man yung tulong World Medal ang flagship documentary program kan GMA Public Affairs na Eyewitness. Silver medalist para sa Social Issues category ang dokumentaryo ni Atom Aralio na Bawat Barya. Bronze World Medal ang mga dokumentaryo ni Howie Severino na Boat to School para sa Heroes category. Asin ang docu na Sisid sa Putik para sa Community Portraits category. Pigbisto man sa global stage for the first time an action-packed drama series kan GMA Public Affairs na Black Rider na bronze medalist para sa entertainment program drama category. Thank you very much, NYF. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Tay, paano mo nasusurvive ang labing init kan panahon mo niyan? Sa ngunyan po, sa panahon na ini, nagkukuyanak na, nagku-43 degrees sa init. Ang ginigibo ko para makasurvive ako, nagdadara akong pang sangga sa init, lalo ang araw kapayong. Mag-ginom ng malipot at tubig, magkarigo suro aldaw, aros sarong aldaw, matulong bisis.
Paano mo nasusurvive ang init ko niyan? Magkarigo, sir. Sarong aldaw 5. Tungong tutulog kami 5. Takayong ito na yung panay-stroke, baka kami ubin-ubin may-stroke. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. ₱3 per kilowatt hour na aumento sa kuryente kan Kasureco 2, epektibo na ngunya na April billing. Paglangkaw pa sa singil sa kuryente kan kooperatiba, mapadagos pa subuot sa mga masunod na bulan, ninhuli sa mainit na panahon. Uyan report ni Chris Novello. Naka-asynchronous class o blended learning modality ang 5 aki ni Richard San Andres Canpili, Camarines Sur. Ninhuli to suspendido ang face-to-face classes, maghapon man na nakabukas ang sindang electric fan, nga na makakonsentrate sa pagklase ang sindang mga aki. Sa ibong kan baratong taripa sa kuryente kan Kasureco 2 kan nakaaging bulan ng Marso, uminubot man giraray sa labi ₱1,900 ang sindang bill sa kuryente. Maghapon man, minsan, kaya sa sobrang init, kaya di man makay-rescue lang mga aki. Kaya irak man ka mga aki. Sa anunsyo kan Kasureco 2, may paglangkaw sa taripa sa kuryente ngunya na bulan ng Abril. Nasa ₱3 per kilowatt hour ang aumento sa singil sa kuryente sa mga residential, low as in high voltage consumers. Sa residential consumers, nasa ₱8.70 per kilowatt hour na ang taripa, paghali sa dating ₱5.21 per kilowatt hour, ₱7.82 per kilowatt hour sa low voltage consumers, paghali sa dating ₱4.33 per kilowatt hour, mantang ang dating ₱3.16 per kilowatt hour sa high voltage consumers, nasa ₱6.92 per kilowatt hour na. Nakaapekto subot sa aumento sa taripa sa kuryente ngunya na bulan ang naglaps ng kasuguan kan ERC sa mga kooperatiba dapit sa pagkompute sa singil sa kuryente. Sinabayan pa ini kan halangkaw na nababakal na kuryente kan kooperatiba sa indang power suppliers. Ini pong pagtaas ngunyan, magpapadagos po ini, habang yaon po kita sa dry season, natigihiling ta may epekto na po itong kakulangan o pagnipis kang supply kang kuryente, bako lang igdi sa Luzon grid, kabali na po si Visayas and Mindanao. Katakod ka ini, dahil pa nagpapaluwas ding taripa sa kuryente parang ngunya na bulan ang iba pang electric cooperative sa Camarines Sur. Kay banan si Carlo Abonita, asin Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Prakasadong road project sa barangay Kamagsaan, Kapalonga, Camarines Norte, pigrereklamo na kan barangay. DPWH, pigsyerto na lalapigutan na ang nasambitan ng proyekto, tanganing matapos na antes ang tig-uran. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagdulok na sa sangguniang panlalawigan ang mga opisyal kan barangay Kamagsaan, Kapalonga, Camarines Norte. Inihuli sa proyektong patinampo na haros matulong taon na subuot poon kan puunan, alagad hasta sangunyan dai pa natatapos. Maski kaya ang mga residente, agrangay naman ang nasambitan ng tinampo, urog na taapektado sinda tuyong nagpupuon ng magusi nin mga produkto. Apwera sa naging malaboy ang lugar tuyong nag-uuran, delikado man ang mga nakaharang na materyales na ginamit kan kontraktor. Iniwan lang nila yung halos 150 meters na lang, ay puro putikan pa, iniwanan doon, at saka mahirap daanan. Sigaw sa DPWH, apwera kaya sa naghaganin extension ang kontraktor sa regional office, igwapanin sarong pigigibong tinampo sa inotan kan barangay na kaipuhan na enot na matapos. Makukompromeso kaya ang kalidad kan tinampo sa barangay Kamagsaan kung aagihan man sa naini kan darakulang lunadan na madaranin mga materyales pasiring sa nasambitan ng proyekto. Hindi po natin pwedeng isacrifice yung quality po nung ito Kamagsaan. So, medyo na-delay po, talagang na-delay po tayo ron kasi po tinapos natin yung ito Kamagsaan. Sa ibong kaini, bigpapahidali na kan sangguni ang panlalawigan sa DPWH ang tinampo sa Kamagsaan nganing dai na abutan ning tig-uran na pwedeng maging rason na naman para maprakasar ang konstruksyon kaini. Kailangan po nilang matapos kasi yung mga produkto po ng mga farmers natin ay doon po dumadaan. Nagpromesa man subuot ang DPWH na ipapahidali na ninda sa kontraktor ang nasambitan ng prakasadong proyekto. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, mayo na ang low pressure area na nanotaran kasuudma sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Kaya lauman na mapadagos saan mainit na panahon sa dakulang parte kan nasyon huli sa easterlies asin ridge kan high pressure area. Basado sa datos kan Metro Weather, sadit ang posibilidad kan uran sa Bicol Region. Alagad magtinir na maging alerto en kasong magkaigwanin pag-uuran sa hapon o banggi. Posible man ang localized thunderstorms sa pirang parte kan nasyon urog na sa Visayas asin Mindanao. Lugadan ang duwang paratabas nin tubo sa Tigaon, Camarines Sur, makalihis na magtagaan ang mga ini kan magkapikunan mantang nagiinuman kan Abril 15. Sa pag-imbestigar kan kapulisan, lunch break kan mga trabahador kan nag-irinuman. Alagad sa katahawan kan irinuman, nagkapikunan subuot ang duwang imbweltong persona na nag-eedad 55 asin 48. Hasta sa magtagaan na ang mga ini gamit ang mismong panggapas nin tubo. Nagsapo nin man lain-lain na lugad sa lawas sa anduang persona na tulos man na idinalagan sa ospital. Nagreklamo man subuot ang ambos lados na napag-araman na mag-amigo man sana. Marami, may bitarantang aron kaning incidente kana sa tao man yan, dapat maging disiplinado ito sa DERTA. Nagpatanid ang Sparkle GMA Artist Center dapit sa mga dai otorisadong individual na nagre-recruit online. May mga nagmamalo-malo kaya subuot na Sparkle executive sa iba-ibang messaging applications. Pagirumdum kan Sparkle, peke ang mga ini. Sigun sa Sparkle, mayong empleyado kan GMA Network o Sparkle ang masabing maghuba kamo o magtanggal nin bado sa auditions. Mapa-online man yan o in-person. Di man subuot mahagad nin masasela na ladawan ang Sparkle. Likaya na makipag-ulay sa mga dai katubod-tubod na mensahe asin tulos na i-report sa official social media accounts kan Sparkle. Pagirumdum man, ang naka-flash sa indong screens ang solamenteng official accounts kan Sparkle para sa auditions asin recruitments. Labi ang kaugmahan kan mga PDL sa City District Jail kan syudad nin Iriga sa tabang kan Bureau of Jail Management and Penology. Natawan kaya sindanin oportunidad na makapadagos sa pagklase sa kolehiyo dawa nakakulong na. Nagkaigwa kaya nin Memorandum of Agreement sa pagultanan kan BJMP asin sarong universidad para sa saindang college education program. Ang mga interesadong PDL maagi man sa proseso arog kan pag-take nin admission exam asin iba pang requirements. En kasong makatapos sa pag-aadal, dakulang bagay man ini ang kasong dagos ng makalibre ang sarong PDL. So dito po natin nakikita na kahit nandito po sila sa loob ng bilangguan or ng facility ng BJMP, tuloy-tuloy pa rin po ang giging ang pag-aaral po nila. Hindi lang siya exactly on education, we have also services on livelihood, in other activities para mababago yung ating mga kapatid sa loob mismo ng bilangguan. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.